Good day mga ka-Fixit! Passive engine braking versus active engine braking. Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of FIDTV, Sharing Information. Passive engine braking, also known as natural or conventional engine braking, is a way of slowing down a vehicle using the engine's resistance to motion when the accelerator is released. Normal or active engine braking, on the other hand, is when you intentionally downshift to a lower gear to increase the engine's resistance to motion. Okay mga ka-Fixit, sa pagkakataon na ito, ibabahagi ko sa iyo paano nga ba ginagawa ang passive engine braking versus active or yung normal engine braking ng ating manual transmission na sasakyan. So, minamaneho natin ngayon is sa Toyota Avanza E-Variant 1.3e. Ayan. So, napakagandang sasakyan. Smooth i-maneho. Ayan. At ipapakita ko sa iyo yan in this actual driving scenario dito sa Sierra Nevada, General Trias, Cavite. So, magsi-seatbelt lamang po ako. At aalisin po natin sa hazard yung ating sasakyan. So, clutch all the way down, naka-press all the way down na po ako sa aking brake pedal, clutch all the way down, first gear, disengage natin yung ating handbrake, at tayo po ay mag-U-turn dito sa kalsada na ito. Pag clear na sa ating side mirrors and rear view mirrors, ayan may paparating, so stop muna tayo, wait for a safe opportunity pa mga ganitong pagkakataon. Okay, so start ko na po yung U-turn, sagad natin yung ating manubela all the way to the left. Ayan, at ibabalik ko na po siya sa pagkakataon nito sa gitna. Second gear, clutch all the way down, third gear, clutch all the way down, fourth gear. So yung passive engine braking, ganito po yan. You just release the accelerator pedal at mag-engine brake na po yan on the particular gear na naka-engage. Okay, yan po yung passive braking. So, yung nililimitahan niya yung engine's resistance in motion, no? Kumbaga, pagka tinanggal na po natin yung ating paa sa ating accelerator pedal, nagkakaroon na po ng engine's resistance in motion. So, yung engine's compression po ay nangyayari. Kaya po nag-i-slow down po yung ating sasakyan when we're letting off the gas or accelerator pedal. So sa pagkakataon na ito, ayan, nag-third gear ako. At kapag nag-accelerate ako, ayan, accelerate, then release the accelerator pedal. Ayan, pinapakita ko yan sa'yo. And nag-engine brake po yung ating sasakyan. Yan po yung passive engine braking. Okay? So ano naman yung normal or active engine braking? So yung active engine braking is when you intentionally downshift a gear. Okay? So pwedeng single gear, one gear at a time, pwede rin namang block gear change or 2 gears at a time. Pero be careful lamang, no, dahil may tama po tayong sinusunod na engine's RPM and the speed ng ating sasakyan kapag tayo po ay nagda-downshift. Okay mga ka-Fixit, sa pagkakataon nito mag-accelerate ako. And I'm in 4th gear now. So medyo mabagal lang po yung mga sasakyan na nasa harapan, no? So magli-let go off the gas ako para medyo makabuelo-buelo tayo ng kaunti. Ayan. So magra-right turn tayo dito mga ka-Fixit. Ayan. Passive engine braking. Ayan, I'm letting go of the gas. Actually, in-OA ko lang yung pag-let go of the gas ko. No? Inaalis ko talaga yung paa ko dyan. Pero pwede naman na iaangat ko lang yung paa ko para maka-let go of the gas tayo. Okay? So pagka ganito mga slow moving traffic, yung passive engine braking, pwede na yan. Just let go of the gas before the turn. Ayan. And you can go through the turn with the correct speed mga ka-Fixit. Very applicable nga pala to and very beneficial yung engine braking kapag tayo po ay nagpapatakbo sa mga downhill na kalsada. So balik natin ang first gear. Ako po ay mag-U-turn dito sa kalsada na ito. Ayan, kita natin yung kalsada clear na. Okay, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear. So sa pagkakataon nito, active engine braking tayo. Clutch all the way down, fourth gear. Clutch all the way down, third gear. Ayan, engine braking. Medyo bumabagal pa yung ating sasakyan.
Pero medyo mabilis yung takbo natin, so kailangan natin i-apply yung ating brake pedal. So accelerate ulit tayo. 4th gear. Ayan, at 2000 RPM, clutch all the way down, 5th gear. Ayan, natataas pa natin yung speed natin. Okay, so sa pag-apply ng passive or active sa pag-apply ng active engine braking, clutch all the way down 4th gear, clutch all the way down 3rd gear. Ayan, kita mo bumabagal yung ating sasakyan. So nakakatulong po yan to slow down our vehicle, no? Yung passive and active engine braking. Passive engine braking, most ultimately palagi natin ginagawa yan kapag tayo po ay nagle-let go of the gas. Active po yung ating passive engine braking. Okay mga ka-fixit? So clutch all the way down, 4th gear, 2000 RPM or 2500, clutch all the way down, 5th gear. Ayan. We're in 5th gear now, clutch all the way down, 4th gear to slow down the vehicle, active engine braking, clutch all the way down, 3rd gear to slow down the vehicle, engine braking. Ayan, tama na yung speed natin na to. Accelerate to the turn. Ayan mga ka-fixit. Okay? So clutch all the way down, 4th gear, clutch all the way down, 5th gear. Ayan, may turn dyan, so clutch all the way down. Bababa ko yung gear natin, 1 gear at a time. Active engine braking. Ayan. So pag kulang pa, pwede namang magpreno through pressing the brake pedal mga ka-fixit. Okay? Ayan. So be careful lamang na kapag tayo po ay nag-engine brake, na dapat tama po yung kasalukuyang speed na tinatakbo ng ating sasakyan. Or pwede naman na mag-base ka sa engine's RPM. Around the 2,500 to 3,500 RPM sa ganong range. Kung sa ganong range ka mag-downshift kapag ikaw ay gumagamit ng active or normal engine braking, safe na po yan para sa ating makina, para hindi po yan magkaroon ng unnecessary wear and tear, lalong-lalo na sa ating clutch assembly. Okay? Huwag kang mag-aalala kasi yung engine braking naturally done yan, and hindi po magkakaroon ng unnecessary wear and tear yung ating makina as long as ginagawa mo yan ng tama mga ka-fixit. Okay? So know your engine's RPM, know your engine's capacity, dahil magkakaiba-iba po yan, depende po sa makina ng ating sasakyan. Okay? And kapag nire-release po natin yung ating clutch all the way up, pag tayo ay nag-engine brake, no? Pag na-apply na po natin yung downshift sa ating active engine braking, ilagay po natin sa clutch biting point yung ating clutch 1 to 2 seconds before po natin i-release yan all the way up. Okay? For a smooth transition ng power. So sa pagkakataon na ito, passive engine braking lamang yung gagamitin ko dahil slow moving speed na po yung ating sasakyan. Ayan. I'm just releasing the accelerator pedal. Okay? So pwede naman na pag i-release mo na yung clutch all the way up, just release the clutch slowly mga ka-fixit. Okay? Kapag ka nag-engine brake ka din, sinabi ko kanina, you're basing to your speed or your engine's RPM, pero much better as time goes by, napakiramdaman mo yung makina, mararamdaman mo yan engine sa speed na tinatakbo na iyong sasakyan. Okay? So feel it, feel your car. Okay mga ka-fixit? So I'm in 3rd gear now. Ayan, accelerate tayo, 4th gear. Ayan, engine brake tayo clutch all the way down, 3rd gear. Ayan. Okay? So ang nangyayari kasi kapag nag-engine brake tayo excessively at a higher RPM, tapos nirelease mo yung clutch mo all the way up kagad, magkakaroon ka ng jumping sensation or kangaroo effect, no? Ayan. So engine brake, clutch all the way down, 3rd gear. Ayan, nararamdaman ko nag-engine brake siya at tama na yung speed na tinatakbo ng ating sasakyan para sa particular turn na yan. Okay mga ka-fixit? So mag-accelerate ulit ako. I'm in 3rd gear now, clutch all the way down, 4th gear. Ayan, 2,500 RPM, clutch all the way down, 5th gear. At this moment, clutch all the way down, bababa ko yung gear ko, 1 gear at a time. Ayan, engine brake. Active engine brake po yung ginagamit natin sa pagkakataon na ito. Kita mo hindi ako umaapak sa aking brake pedal mga ka-fixit. Okay? So accelerate ulit tayo, clutch all the way down, 4th gear. Clutch all the way down,
5th gear. Sa pagkakataon nito, engine brake ulit, clutch all the way down 4th gear, clutch all the way down 3rd gear. Hindi ko agad nire-release yung aking clutch all the way up ha. Kita mo, hinuhold ko yan sa clutch biting point for about 1 to 2 seconds para maging smooth yung transition ng power. Wala tayong mararamdamang any kangaroo effect or jumping sensation kapag nirelease na natin yung ating clutch all the way up. Okay? So palagi mong tatandaan yung mga pointers na binibigay ko sa'yo para sa passive and active or normal engine braking na iyong sasakyan. Okay mga ka-Fixit? Para ma-practice mo yan and eventually sa katagal ng iyong experience sa iyong pagpapractice, magiging automatic reflex action yan and muscle memory ng iyong katawan at susunod ay magagawa mo na yan without even thinking about it. Okay, so napaka-importante ng practice sa lahat ng bagay mga ka-Fixit. Dahil kagaya ng palagi ko sinasabi, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Once again, I'm Dennis of FID TV, sharing information.